basura sa dump site sa Tugbok, Davao City nga ilang tubago ng gastuson sa pagpahiluna sa mga biktima. Sumala ni Dali Remojo, Chief sa Solid Waste Management Office sa Sendro, wala pa'y kasong na-file batok sa driver nga si Delmar Hilyazar. Tanan assistance gipahatag sa ilaha, gipatabang gyud ang gitabangan gyud ang pamilya hasta ang katong gikan gasto sa punerarya, tanan gyud tanan pol gibayaran gyud gibayaran gyud na sa private hauler. Human sa aksidente, mas gihugta na sa Sendro ang pagpasulod og mga mamonitay og basura sa dump site. Tang ato ang gipang-ataw diha nga puro lalaki unya mag-edad og 18 hangtod sa 65 years old. Gipahimangnuan sa mga tag-iya og truck nga nagahakot og basura nga sigurong luwasab sa disgrasya ang ilang mga sakyanan. Duda ang mga pamilya sa napatay, gagito ang membro sa Akyat Bahay Gang rub out o dili shoot out ang natabo sa kamatayon sa tulog ka mga suspect. Dinhi sa barangay Wilfredo Aquino Agdao, gipanghaya sa ilang tag sa kamabalay ang mga namatay nga sila Ismael Miguel, Jason Miguel ug Arnel Torion. Panawagan sa pamilya ang hostisya sa tulog ka mga biktima. Nahimo na hinoon nga kay naghanda mga nahitabo nga mga kawat dia, bali sila ang nahimong napaon ba para naay makuha nga kuan nga sulbadon sila siguro mga problema po dito. Gibansay pagayo mga pulis aron mahanas paggamit sa armas. Na report. Gipakita sa mga sakop sa Davao City Police Office ang kahawod sa paggunit sa armas aron sa gihimong proficiency test. Pero admitado si DCPO Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa, bisan hanas na sila, kinahanglan gihapon ang kanunayng pagbansay aron mahimong epektibo sa trabaho, labi na sa pagukod sa mga kriminal. Program ni design sa Human Resource and Doctrine Development sa Camp Crame. Kini karon ma-determine karon kung mupasar ka ini nga test, you can progress to the next level. Ito yung pinaka-basic na test. No time pressure, accuracy lang ang kinukuha. Sumala ni De La Rosa, ang proficiency test, usa ka paagi aron ma-hunter ang butalo nga pulis. Kay bawal kang De La Rosa ang butalo nga pulis sa Davao City, nga delikadong maunhan sa kriminal o galing magka-shootout. Criminals, beware. Praktisado na itong mga pulis karon. Nagsige nag-practice og pabuto. So, delikado mo kung ma-enkwentro mo sa itong mga kapulisan sa Davao City. We hope this will serve as a warning to the criminal elements that Davao City is a hard place for a criminal. Warning kini matod ni De La Rosa, labi na sa mga nagaplano og dautan sa Davao, kay andam ang mga sakop sa DCPO sa pagukod nila. Ipangitan nagpagi aron maplastar na ang operasyon sa mapayong-payong sa tulog mga barangay sa Davao City tungod sa kadaghan sa nagabiyahe karon. Si Bona Pamplona sa report. Dagan sa mga payong-payong og tricycle operator gikan sa Barangay 76-A, Barangay 37-D ug Barangay 39-D ang naglibog og subak sa planong color coding ay patuman subay sa proposed rules and policies alang sa regulation sa mga tricycle ug tricycle operations sulod sa tulo ka mga barangay. Nahadlok ang mga operators nga mapektuhan ng ilang kita. Sama na lang kang Marilyn Kadungog nga dunay upat ka mga tricycad ug sa panahon nga ipatuman ang color coding, di na dungan nga makabiyahe o makapamasada ang iyang tricycad. Sunod ako kanana ako mag-drive. Wala naman lang patakan, wala tayo mahimo. O yun, sabay lang po. Wala man ko sopak. Ang ipatumang color coding ang nakitang solusyon sa mga barangay kapitan, traffic management group ug traffic management center nga masolusyonan ang traffic congestion pasulod og paggawa sa barangay Bukana. Ilabi na nga dili lang reklamo ang nadawat ni Kapitan Robert Ulan-Ulan. Apan gitawag na ang atensyon niini gikan sa Bureau of Fire ug Central 911 nga maglisod kini pagresponde panahon sa emergency tungod sa kapiot sa kalsada. Madali na nato pag-distinguish kung ang tricycad mosulod diri sa inyong barangay nga lain nga kolor. Hayahay na ang pamasahero. Ikaduha, dili mo mag-apas og gawas. O din Kapitan Polo. Ingon siya nga mas maayo pa nga ito ang color coding. Nga kung madayon ang color coding, hatag assistance para sa
repainting. Dunay 650 ka mga tricycad nga nagabiyahe gikan sa Barangay 76-A, Barangay 37-D ug Barangay 39-D. Og sa 2013 dinasabtugtan nga madugangan pa ang ihap sa mga tricycad nga hatagan og prangkisa sa Traffic Management Group. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Ihatagan ng premyo ni Mayor Inday Sara Duterte ang mga pulis sa Davao City tungod sa epektibong serbisyo. Dag 1,000 pesos cash ang ihatag sa mga pulis nga apil sa operasyon pagsulbad sa mga krimen. Sa tanang police station, ang Santa Ana Police nakadawat og pinakadakong premyo nga niabot sa kapin 110,000 pesos. Isundan kini sa tulong police tungod sa kadaghang kaso nga ilang nasulbad. Pinakagamay nga nadawat ang Baguio Police Station. Ang cash gikuha sa Social Amelioration Program o Anti-Crime Incentive Program ni Mayor Inday Sara Duterte nga gipondohan og kapin 8 milyones pesos. Sige jud ang mga pulis nga mo trabaho jud. Unexpected ra man sa amo ay noon pod, pero salamat ba. May recognition is too much already. The more na maningkamot ang atong kapulisan, magkugi, motivated man. Lisod biya nang magsulbad ka o kaso. So ours is just an added incentive. Kritikal ang kahimtang karon sa usa ka binabay samtang itambalan sa Southern Philippines Medical Center. Human kini gidunggam sa wala may responsable pasado alas 8 kagabi sa kanto MacArthur Highway o Quimpo Boulevard, Davao City. Biktima nilang si Rochelle Nahini, 18 anyos. Walay nakakita sa panghitabo. Dili pasab makaistorya ang biktima. Busa naglisod karon ang kapulisan pag-ila sa responsable. Tulo ka mga laborer na sakpan sa barangay police nga naghit-hit o ginudahang Cebu. Na report. Giintrigo sa Santa Ana Police ang tulo ka mga laborer human nasakpan sa mga barangay police sa Leon Garcia nga nagpat session sulod sa usa ka balay sa Everlasting Street, Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Davao City, alas 9:20 kagabi. Ang mga suspect na ilang sila Jimmy Demampo, Goli Garces ug tag-iya sa balay nga si Rolly Felisco, kinsa na nga tarungan nga wala nag-apil tungod sa iyang sakit nga arthritis. Wala ko na dala na sila rin ko sir. Kung may isas balay niya mga palit og tambal sa kung kano ko sir. Sa man di sakit mo? Arthritis, namayubag, rayom. Miran doa. Sakit na siya sir? Ha? Sakit na siya. Tago misa mong sawa lagi sir. Sumala sa barangay police nga si Margarito Baguio Jr. Nakadawat sila og sumbong gikan sa mga silingan bahin sa ginabuhat sa mga suspect. Positive na pagsulod na mo sa maong balay na gitulak na mo tong kortina, ng giwahing na mo. Kita na mo ni kaning si Pring. Tapos kaning duwa ni aksyon og gambag sa pintana. Kung namin mga kauban na nakapatuyok sa mga area. Na-recover gikan sa mga suspect ang mga drug paraphernalia hasta tulo ka ginamit nga pakete sa gidudahang shabu. Kasong paglapas sa Section 12 kon possession of drug paraphernalia ug Section 15 kon use of dangerous drugs sa Republic Act 9165 ang atubangon sa mga suspect. Natugaw sa ilang tulog ang pamilya Marinio human nisulod ang Toyota Hilux nga pick-up sa ilang butika sa MacArthur Highway, Matina, Davao City, alas 12 kaganinang kadlawon. Naguba ang pultahan sa building, nangabuak sab ang tulog ka maestante hasta mga baligyang tambal. Sa investigasyon sa Talomo Police, posibleng nag-apas sa traffic light ng driver sa pick-up nga nilang si Jonard Jamin. O tungod kay danglog ang kalsada tungod sa ulan na slide kini padulong sa butika. Slippery road nga pag pick up niya sa iyahang brake na sludge ang iyahang dagan back part ni hapak dire. Nangatulog na ko ng kuan nya kalit lang og kalabog diri ba kuan. Mayon lang kay walay tao nga na-involved no. Account pa tong mga na-damage dito. I-willing mo ta mo shoulder kung bikas pa daw. Napolo ka mga industrial company sa rin 11 nagtigi sa First Aid Industrial Competition sa Philippine National Red Cross. Si Bona Pamplona sa report.
Gisugod sa Philippine National Red Cross ang kahibalo sa mga rescue team sa napulo ka mga industrial company sa Region 11 sa gihimong First Aid Industrial Competition kung asa nag-champion ang rescue team sa Davao City Water District. First runner-up ang Energy Development Corporation ug second place ang Headcorp. Ready naman, Mayor. Prepare namin, no? As far as kaning standard is concerned sa preparation sa disaster, we are doing our best. But still, ginagapangita pa may pumagi nga ma-improve ang among capability. Ang matag team gigraduhan kung unsa ang gihimong pamaagi og pagresponde panahon nga dunay mahitabong disgrasya sa mga kauban niini sa trabaho gikan sa pagbandage aron nga makontrola ang pagdugo sa samad. Gitudloan sab sila unsa ang hustong pagdala o himong suporta sa pasyente nga dunay bali sa lawas ug ang basic life support kung unsaon pag-revive sa kinabuhi gamit ang compression ug ventilation procedure. Ang pinaka-basic tawag lang yung tabang, mao na ang pinaka-basic, and do not go on sa ganing madisgrasya pud kag apil. Karong simanaha gisaulog ang National Disaster Consciousness Week. Mona Pamplona, ABS-CBN News. O kato naglangkom sa tumabalita, karumutan ng salamat, may buntag Mindanao. Let's go! Mga kapamilya, kabalo ba mo nga July is the National Disaster Consciousness Month ug syempre kinahanglan nga maging alerto ug pirming magbantay sa mga moabutay nga mga kalamidad. Ug syempre ang Office of the Civil Defense nasa giandam nga mga aktibidad sa para matudluan ang katawhan no nga panahon sa emerhensiya. So kauban nato karon si Ma'am Liza Maso, ang Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 11. So ma'am, unsa bay kinahanglan dadon sa matag pamilya panahon sa kalamidad o sa emerhensiya? May sample diri no, tawag na mo ni Go Kit, others call this survival kit or grab kit. Sa isa ka family, at least sa kabag man lang natanan kompleto diri na ay gamay nga pagkaon, kanang dili madaot, like canned goods, sardinas, gamay nga bugas, no, nga good for 3 days. So kinahanglan ay pagkaon. Oo. Flashlight importante. Kung namoy transistor radio, pwede no. Sa kung kaya niyo magdalag habol.